Tinanggal sa pwesto si PNP Chief General Nicolas Torre III at kinumpirma po yan Executive Secretary Lucas Bersamin. Inaalam pa namin ang dahilan. Alright, magandang araw po sa atin lahat mga kababayan. At ito na nga po mga kababayan, no, sinasabi natin na yung karma ay dili magsaba. At mukhang kinarma na nga po itong si Torre dahil hindi pa nga po dumating ang kanyang retirement. Abay, mukhang mapipilitan siya ngayon na magre-retiro dahil po tinanggal na po siya sa pwesto bilang PNP Chief. At pinalitan po siya ni General Nartatis Jr. bilang incoming OIC muna ng PNP Chief. Dahil hanggang ngayon, no, dahil hindi pa retirado pala si Torre, siya pa rin yung may hawak, no, nitong 4-star general. So hindi pala pwede na may dalawa ang 4-star general. Sa PNP dapat isa lang at ang PNP Chief lang. So ngayon, magdidepende daw po sa Napolcom kung ano yung magiging proseso at kung paano po maibibigay ang 4 na star na yan sa bagong PNP Chief. Anyway, patuloy natin to. Ang pag-relieve sa hepe ng PNP at sinusubukan pa rin namin kunan ng pahayag si Torre. Ivan, ano sabi sa ni Secretary Bersamin? Kanina nga, bago tayo sumipawawid, may umiikot na dokumento na nire-relieve nga si PNP Chief Torre. So minabuti natin kumpirmahin yung dokumento kay Executive Secretary Lucas Bersamin na paminsan-minsan nakaka-text naman natin. At kinumpirma po niya, yung dokumentong yan ay lehitimo at pirmado niya. Lehitimo at kumpirmado po yung pagtanggal kay Torre. Naku, ano ngayon ang mga... Tingnan natin ngayon ang yabang nitong si Torre, mga kababayan po natin. Ang yabang no? At umaasta pa na parang president, no? Mayroon pa siyang pinuntahan na isang event. Ang dami niya pong kasamang pulis. Ang dami niyang kasama mga gwardiya. Akala mo po, presidente talaga. Yabang talaga niyan. Ang inang yan. O ito, ang sabi ni Jinggoy, dati pa si Jinggoy, ayaw nito The decision to replace General Torre lies solely with the President. It serves at the pleasure of the President. Pwede siya Okay, but considering yung mga naging reputation ni si General Torre, yung kanyang role in the arrest of the President, yung pagpunta sa compound ng KOJC. Alam mo, mukhang masaya po, no? Itong si Senator Jinggoy Estrada. Kasi noon pa man talaga, ayaw na ayaw niya kay Torre. No, hindi rin siya pabor sa pagpaparesto kay President Duterte. Everything that's happened during this short stint as PNP, how do you feel sa nangyari? Well, if you remember, the first time when he was appointed as Chief PNP, sinabi ko na Ayaw niyo talaga niyan we have the most arrogant police force. Siguro, I really don't know the reason behind his release. But I think the President knows best. I trust that this decision was made with the best interest of the Filipino people. Noon pa man yun, mga kababayan natin, sinasabi talaga nito si Jinggoy Estrada na arrogante talaga itong si Torre, no? Hindi karapat-dapat na maging PNP Chief. At marami po siyang inapakan, marami talagang kumontra. Kumbaga kasi binigyan siya ng parang award niyan dahil doon sa illegal na pagpaparesto kay President Duterte at ganoon din sa pagwasak niya ng KOJC. Ang dami rin na biktima doon, ang daming nasaktan, no? At palagay ko mukhang magsasakripisyo si Torre ngayon dahil mukhang marami po siyang kaso na kakaharapin. Lalo na wala na siya ngayon sa posisyon, mga kababayan natin. Itong pinagagawa niya kay President Duterte, yung pinagagawa niya po sa KOJC. So marami po siyang papanagutan. At dahil sa pagmamayabang niya, no, dahil sa kanyang pagmamagaling, gumawa pa naman ng desisyon na hindi po nagpaalam, no, o walang pagpapaalam daw po sa palasyo, walang daw po pagpapaalam sa Napolcom. Gumawa siya ng sariling desisyon na magkaroon ng reshuffle po sa PNP dahil yun daw po is parte naman ng kanyang power, kumbaga. So, nasubrahan ng power itong si Torre. Nakababayan po natin. So, mukhang nagkainitan at nakikita ata ng Palasyo de Polvoron na mukhang inaabuso na sila, no, ng kanilang asong bulldog na itong si Torre. Kaya parang nakikialam na po itong si Bersamin
Alam naman natin, yung mga naging desisyon ni Marcos Jr., minsan desisyon lang din ni Bersamin. At dahil itong si Torre, kinalaban niya rin itong si John Vic Rimulya, hindi niya alam na mas mataas yan sa kanya no? Anytime, pwede mag-recommend dyan na tatanggalin siya. Pero syempre, mga kababayan natin, kanina sa press conference ni John Vic Rimulya, sinabi niya na wala po siyang influensya dyan. Wala po siyang naging decision dyan o recommendation. Talagang sabi niya, decision daw po yan ng presidente na palitan o tanggalin itong si Torre. So si Torre, 84 days pa lang po na naging PNP chief. At sa buong history ng Pilipinas, ng PNP, siya po yung pinaka-shortest days bilang naging PNP chief, mga kababayan natin. So isang sampal at kahihiyan. Yan din po yung nagboxing na champion pero walang kalaban. At siya lang po yung naghanap ng kalaban. Siya rin ang gumawa ng kanyang schedule na hindi available si Mayor Baste. Pasikat nga lang, mga kababayan po natin. Ang nakalimutan niya na hindi po siya permanent sa pwesto. So ito ngayon ang kanyang kakaharapin. Yung kanyang kaso sa ombudsman, yung mga kaso na ipa-file ng taga-QOGC dahil wala na po siya sa posisyon. At ako sinasabi ko mukhang magiging collateral itong si Torre. Mukhang siya po yung ilalaglag ng kanyang mga boss dito sa mga isyong maanomalya na kanyang kinasangkutan. Particularly po sa pagpapadala kay President Duterte sa daig. Ilang beses niya po na talagang binastos at alam naman natin, itong mga abogado ni President Duterte, magagaling yan. Pero hindi rin sila makapag-file ng kaso dito kay Torre dahil nga nasa posisyon pa ito. Pero tingnan natin ito, mga kabayan po natin, ngayon wala na siya sa PNP chief at siya ay magre-retiro. Tingnan natin kung siya ba ay bibigyan pa rin proteksyon ni Bongbong Marcos. Siya po ba ay bibigyan pa rin proteksyon ng administrasyon ito kung wala na siya sa pwesto. And siyempre ilang buwan na lang magre-retiro na yun si Torre. Kaya baka mag-early retirement yan o baka pipresyorin niya ng Napolcom para itong 4-star ay maibigay po sa karapat-dapat na bagong PNP chief ngayon. At walang iba kundi si General Nartates Sr. And tingnan natin kung ano po yung magiging pagpapatakbo ni Nartates dito po sa PNP at kung ano po yung kanyang magiging legacy dito sa PNP. So far, sabi nga ni Jinggoy, wala naman, arrogante naman talaga yung si Torre. And totoo naman, nakita naman natin na sobrang yabang at akala mo siya ay presidente. At yan, sabi, binibuild pa rin nila yan dahil papatakbuhin daw po nila president or vice president yang si Torre. Pero may mga nagsasabi din na baka daw siya ay gagawing direktor ng NBI, i-assign pa sa mas mataas na posisyon. May nagsasabi pang i-assign sa DPWH. Mag-heartbeat ng mga flood control, ganun ba yan? So yan lang po yung ating update. Maraming salamat and God bless po, mga kababayan.